May issue ngayon sa internet at karamihan sa inyo, hindi nyo napapansin kung gaano ito ka-ironic. Stay cold. Ganun eh, no? Malamig ang kalye, kumpadre. Malamig ang kalye, kumpadre. Ang mga babae, distraction lang sa pag-make money mo, kaya huwag mo silang pagtuunan ng pansin. Pero off-cam, di ba? I love you. Kumain ka na? Kain ka ulit. Ano na, di siya genuine, yung ganun-ganun. Yun ang hindi genuine. Yun ang pretentious. Yung imahe sa external. May dalawang internet alpha male kuno na nagtuturo ng masculinity, discipline, pati na rin brotherhood. Pero ngayon, naglalaglagan na, nagpaparinigan at parang nagpapataasan na ng ihi. Isang nag-aakusa na fake o pretentious daw at isa namang parang nagdadrama sa nakaraan. Tapos kayo, nakikinig pa rin. Yan ang tunay na problema, hindi yung drama, kundi yung hindi nyo nakikita kung anong nire-reveal nito tungkol sa mga pinakikinggan nyo at fina-follow nyong tao. Baka hindi mo magustuhan ang atake natin sa issue na ito, pero kailangan mo itong marinig dahil iba tayo tumalakay ng issue. Wala tayong side na papanigan dito. Mag-i-step back tayo para mas makita natin ang bigger picture. Dahil sa ganitong issue, kapag nag-take ka ng side, kahit alam mo namang hindi align yung both side sa prinsipyong mayroon ka, nagiging parte ka na rin ng toxicity ng dalawa. Nasusundan mo yan. Ipuposisyon natin ang sarili natin dito bilang isang tao na mas nakakakita ng malaking larawan. Kaya ipapakita ko sa iyo rito kung bakit ang buong issue na ito ay hindi lang simpleng away o parinigan, kundi isang malaking exposure kung gaano ka broken ang masculinity at self-improvement space ngayon. Like and subscribe at buksan mo ang isip mo. Ito ang nangyari. May dalawang influencer sa masculinity at self-improvement space na dating magkasama sa iisang podcast na ngayon nagkakaroon ng indirect at direct na tirahan. Yung isa, kinall out yung stay cold mentality ng isa. Sabi niya, iba raw ang persona nito online kumpara sa totoong ugali sa private. Kumbaga, sa kanya na rin mismo nanggaling. Pretentious daw, mapagpanggap para lang sa peking imahe online. Ngayon, yung isa naman nag-react emotionally na parang hindi daw na-appreciate nung isa yung pinagsamahan nila dati. Hindi daw treasure, kaya siya na lang daw ang magte-treasure. Nakakaiyak naman yun. At kahit daw may alam siyang pwede niyang ilabas, pinili niya na lang hindi muna gawin. Kumbaga, nagparaya na lang. Pero halata mong may tensyon. Sa madaling salita, dalawang lalaking nagtuturo kung paano maging tunay daw na lalaki pero hindi kayang i-handle ang conflict ng may totoong dignidad, prinsipyo at values. Ang ironic, di ba? Ito ang problema sa ganitong eksena. Hindi ito masculinity. Ang tawag dito ay ego war. Labanan ng ego. At yan ang dahilan kaya wala tayong side na pinanigan dito. Dahil nakikita natin ang hindi nakikita ng maraming lalaki pagdating sa ganitong issue. Kapag ego na kasi ang nagsagupaan, wala nang matinong kahihinatnan yan. At kapag pumili ka pa ng side, nagiging kasama ka na rin sa problema. Alam mo na ngang nagpapatigasan na ng ego, kumampi ka pa sa isa. Di ibig sabihin natamaan din ang ego mo, na-trigger din ang ego mo ng isa sa kanila. You need to understand na itong dalawang lalaking ito ay pareho lang gustong patunayan na sila ang tunay na gangster, na sila ang mas maangas, na sila ang mas lalaki. Parehong gustong magmukhang superior, parehong ayaw matalo sa mata ng audience. At alam mo kung bakit? Dahil sa validation. Babalik at babalik lang tayo sa validations na naman. Kailangan mong maunawaan lakan na ginagawa nila ito dahil ang brand nila ay nakabase sa imahe, sa image. Kailangan nilang magmukhang alpha, kailangan nilang magmukhang in control. Yan lang yun.
dahil subconsciously takot silang mawalan ng authority. Naunawaan mo na. Kaya anong ginagawa nila? Imbis na i-handle privately, imbis na patago nilang pag-usapan at isettle ang problema nila sa isa't isa, ginagawa nila ng content. At yan ang main purpose ng in-depth analysis video na ito, para i-expose sa inyo ang hidden agenda sa likod ng mga ganitong issue-issuehan. Tapos akala pa ng marami na strength ang tawag dyan kasi kinall out mo sa public, nereactan mo, kumbaga pinalagan nung isa, di ibig sabihin mas matapang na agad yung isa, mga mangmang. Dahil ang totoo, dependency yan sa validation ng audience. Pero syempre, hindi mo na mauunawaan yan. I-dissect natin ito ng mas malalim, yung stakehold mindset na pinagtatalunan nila. Let's be real, hindi yan strength, defense mechanism lang yan. Tapos ikaw, nakiki-stakehold ka na lang kasi hindi mo alam yung hidden psychology nung salita na yun at kung ano talaga yung pinanghuhugutan nun. Kumbaga, maganda lang pakinggan sa tenga kaya nakiki-stakehold ka rin. Wala ka kasing sariling identity kaya nanggagaya ka na lang ng identity ng ibang tao. Masakit, di ba? Pero yan talaga yun. Oo, masakit. Pero ganun ka katanga eh. Wala tayong magagawa kung i-expose ko sa'yo ang pinaniniwalaan mo. Hindi ba? Dahil ginagawa lang yan ng lalaking broken at hindi completely naging healed. Kaya ang solusyon niya, maging detached, maging cold at maglagay ng pader. Akala niya kasi na ang pagiging cold ay pagiging strong. Pero ang totoo, hindi ka nagiging strong dahil wala kang nararamdaman. Nagiging strong ka lang kapag kaya mong kontrolin ang nararamdaman mo, hindi itago. Yung isa, nag-react emotionally sa public. Kung may dalawang brain cells ka na nagpa-function pa ng maayos, halatang halata mo na talagang naghahanap ng sympathy yung reaction video niya. Kasi kung panonoorin mo ulit, hindi naman niya itinanggi yung paratang, di ba? Kaya ang naging response niya ay maghanap ng simpatya ng tao. Parehong nagtuturo ng masculinity, pare-parehong sablay, parehong exposed, at ito ang naging resulta. Ang buong masculinity at self-improvement space nagiging circus, nagiging katatawanan. Biruin mo ang headlines. Dalawang internet alpha males nagpaparinigan sa social media. Nakakaalpa bang pakinggan yan? Tandaan mo ito, kapag ang nagtuturo sa'yo ng pagiging lalaki ay hindi kayang i-practice ang itinuturo niya, hindi siya tunay, isa siyang performer. Bakit nga ba nangyayari ang ganito? Dahil karamihan sa mga ganitong modern influencers kuno, hindi grounded sa principles, grounded sila sa atensyon. Social media, rewarded drama, rewarded conflict, rewarded exposure. Kaya kahit masculinity ang itinuturo nila, ang tunay na nilalaro nila ay clout chasing. At ang audience, kayong mga tanga na pinagmumukhang clown. Kayo ang biktima dito dahil naniniwala kayo agad. Pumipili agad kayo ng panig. Tapos ginagawa nyong entertainment ang dapat sana ay prinsipyo. Kaya tuloy, yung salitang brotherhood nagiging joke na lang. Ngayon isipin mo to, kung ganito ang mga pinakikinggan mong lalaki, anong klaseng mindset ang makukuha mo dyan? Division, ego, image over substance. At yung mga yan, ang dahilan kung bakit maraming lalaki ngayon marunong magsalita sa internet pero walang prinsipyo sa totoong buhay. At yan ang magpapabagsak sa'yo kasi akala mo nag-i-improve ka pero ang totoo, ginagaya mo lang yung dysfunctionality ng mga pinanonood mong tao. Dahil ang katotohanan, hindi lahat ng nagsasalita tungkol sa masculinity ay may masculinity.
Hindi lahat ng confident magsalita may substance at lalong hindi lahat ng alpa-alpahan dyan ay tunay na lalaki. Dahil ang tunay na lalaki hindi naghahanap ng validation sa public, hindi ginagawang content ang personal na conflict, at higit sa lahat hindi nilalaglag ang sarili niyang kabaro para lang magmukha siyang tama. Kaya ikaw lakan, hindi ka dapat basta-basta naniniwala sa kung sino ang mas malakas magsalita. Hindi ka dapat basta-basta pumipili ng panig. Ang dapat mong ginagawa ay suriin mo kung sino ang may prinsipyo at sino ang puro performance lang. Dahil kung ang circle mo ay puno ng ego at drama, hindi ka lalaki. Isa ka lang NPC na nanonood sa drama ng ibang tao. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, sino ang pinapakinggan mo at bakit? Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.